Iniimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kaduda-dudang citizenship ng kontrobersyal na Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo. Kabilang sa sisilipin ay kung kwalipikado nga ba siyang maging alkalde. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nagtataka na rin sa pagkakakilanlan ni Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Sa ambush interview sa pagbisita niya kanina sa Cagayan de Oro, iginiit ni PBBM na kilala niya ang lahat ng mga politiko sa Tarlac pero wala raw umanong may kakilala sa alkalde. Paano siya tumakbo ng mayor? Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Sa isang text message sa News 5, kinumpirma rin ni Solicitor General Menardo Guevara na sinisilip na nga nila ang citizenship ni Guo, pati ang eligibility o kwalifikasyon nito para tumakbo at humawak ng posisyon sa gobyerno. Dagdag ni Guevara, kung mapatunayang hindi siya kwalipikado, pwedeng patalsikin bilang mayor si Guo. Umusbong ang kontrobersya tungkol sa pagkakakilanlan ng opisyal sa investigasyon ng Senado sa niraid na Pogo Hub sa Bamban-Tarlac noong Marso. Sa gitna rin ng issue tungkol kay Guo at patuloy na operasyon ng mga illegal na pogos, sinabi ni Pangulong Marcos na mas mahigpit ng ipatutupad ng gobyerno ang mga patakaran para sa mga papasok na foreign national sa Pilipinas. Una nang sinabi na Foreign Affairs Department na plano nitong higpitan ang visa requirements para sa mga Chinese national dahil sa dami ng mga naitatalang illegal na aktibidad ng mga ito sa bansa. Walang special na rules para sa kahit na kanino. Pantay-pantay lang lahat. Pero gagandahan namin ang enforcement doon sa examination, doon sa mga nag-a-apply ng visa o doon sa mga nagko-convert doon sa tourist visa ng student visa at yung mga bumibili ng lupa dahil nagtatanggap sila na Pilipino sila. Giit pa ni Marcos, walang lusot ang mga magpapanggap na Pilipino. Una-una, hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-Bisaya, hindi marunong magsalita ng Pilipino. At saka walang maipakita ng mga birth certificate, yung mga pinapakita ay fake. So, titiyakin namin na hindi na matatapos yun. Yun yung in-identify ni Kong Ace, yung student visa. Isa pa yun, abuso yun. So, nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.